Nagbigay ng matinding pahayag ang dating NBA player na si Kenyon Martin laban sa Los Angeles Lakers kung saan iginiit niya na kahit maging healthy pa ang koponan, wala pa rin umano itong mararating sa playoffs. Diretsahan niyang sinabi, "Y'all gonna lose first round either way. You play for white boys, you ain't gonna beat nobody." Isang komentong agad naging usap-usapan dahil sa pagiging prangka at kontrobersyal nito. Ngunit sa kasalukuyan, mas komplikado pa ang sitwasyon ng Lakers dahil hindi pa 100% sina Luka Doncic at Austin Reeves na parehong may iniindang injury, isang malaking dagok sa kanilang rotation. Samantala, nakasalalay din sa mga susunod na laro ang magiging kapalaran ng Lakers sa standings. Kung mananalo ang Lakers laban sa Utah Jazz habang matatalo ang Denver Nuggets, posibleng ang Minnesota Timberwolves ang kanilang makaharap sa playoffs, isang batang koponan na puno ng energy at depensa. Pero kung matatalo naman ang Lakers at manalo ang Denver, ang Houston Rockets ang posibleng maghintay sa kanila, isa ring delikadong matchup dahil sa bilis at physicality ng kanilang laro. Dahil dito, lalong umiinit ang usapan kung tama nga ba ang naging pahayag ni Martin o may ibubuga pa ang Lakers sa kabila ng injuries at mahirap na posibleng makalaban sa playoffs. Kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang mas magandang makaharap ng Lakers, Timberwolves o Rockets? May pag-asa pa ba sila? Samantala, magandang balita para sa Los Angeles Lakers at sa kanilang fans. Unti-unti nang bumabalik sa kondisyon si Luka Doncic matapos ang kanyang injury. Sa kasalukuyan, nasa Slovenia si Luka kung saan pansamantala siyang nagpapahinga kasama ang kanyang dalawang anak habang tuloy-tuloy ang kanyang recovery process mula sa hamstring injury. Isa itong mahalagang bahagi hindi lang sa kanyang pisikal na paggaling kundi pati sa kanyang mental reset bago ang inaabangang pagbabalik. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang rehabilitation. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay lilipad si Luka papuntang Madrid upang simulan ang ikalawang yugto ng kanyang rehab, isang kritikal na hakbang para matiyak na 100% siyang handa bago muling sumabak sa NBA action. Kapag natapos ang phase na ito, diretso na siyang babalik sa Los Angeles upang muling makasama ang Lakers. Para sa Lakers, malaking good news ito dahil kung magiging maayos ang takbo ng kanyang recovery, may malaking posibilidad na makahabol si Luka sa kanilang first round matchup sa playoffs. Isang napakalaking boost ito para sa koponan na kasalukuyang umaasa sa pagbabalik ng kanilang superstar para palakasin ang kanilang kampanya sa postseason. Habang papalapit ang playoffs, mas lalong tumitindi ang excitement ng fans, lalo na kung makikita nilang muli si Luka na nangunguna sa laban suot ang Lakers jersey. Kayo mga idol, sa tingin nyo gaano kalaki ang impact ni Luka kapag nakabalik siya sa Lakers? Samantala, matapos ang biglaang desisyon ng Los Angeles Lakers na i-waive si Kobe Buffkin, agad namang lumutang ang isang posibleng galaw na maaaring makatulong sa kanilang playoff push, ang pagkuha kay Cole Anthony. Si Anthony, na 25 taong gulang, ay mabilis na nawalan ng pwesto sa liga matapos ang sunod-sunod na roster moves. Noong nakaraang season kasama ang Orlando Magic, nagtala siya ng 9 na puntos, 3 rebounds at halos 3 assists, solid numbers bilang isang backup guard. Ngayong season naman, nakasama siya ng Milwaukee Bucks kung saan nag-average siya ng 6 na puntos, 2 rebounds at 3 assists bago tuluyang ma-wave. Bagamat may mga pagdududa sa kanyang shooting efficiency, hindi maikakaila ang kakayahan ni Anthony bilang isang on-ball scorer at defender, mga aspeto na tila nakalimutan habang siya ay nawawala sa rotation ng mga koponan. Para sa Lakers, maaaring maging practical na solusyon si Anthony lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng koponan na hinaharap ang injury concerns sa kanilang backcourt. Sa oras na healthy ang buong roster, posible siyang maging DNP sa ilang laro, ngunit sa ngayon malaking bagay ang kanyang kakayahan na punan ang kakulangan sa guard minutes. Sa katunayan, may argumento pa nga na ang kanyang magiging kontribusyon ay maaaring mas higitan pa ang naibigay ni Gabe Vincent sa buong season, kaya hindi dapat basta-basta isantabi ang ganitong posibilidad. Samantala, habang papalapit ang playoffs, malinaw na bawat galaw ng Lakers ay kritikal. Ang pagdagdag ng isang player tulad ni Cole Anthony ay maaaring hindi headline-grabbing move, pero posibleng maging susi ito sa pag-stabilize ng kanilang rotation sa pinakamahalagang yugto ng season. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba swak si Cole Anthony sa Lakers para sa playoff run? And he makes a miraculous shot here. This is Cole Anthony right here, able to create something out of nothing. Another look at Cole Anthony earlier in the game. Came down a little bit awkward. Struggling with it tonight. Looks like the Magic are giving him room to drive. Not much room on the 3 ball as Cole Anthony hits a